Magbukas tayo ng Biblia. Join me sa pagbasa sa ating text for tonight. Ang passage po na bubulayin natin tonight ay journal text natin for the month of November sa Book of Acts chapter 2 verse 42 hanggang 47. Sino po ang nagbasa kaninang umaga ng ating journal text? Ayan, Deaconess. Okay. Nabasa ba? Walang post, no? Sayang. Hinintay ko kasi ikaw sana pagpipreaching ko kung na-post mo yung journal text Dahil doon, si Kagawad na lang ang na-tap natin. Kasi araw-araw siya nagbabasa. Nagjo-journal. Sige, balikan natin ang passage na to mga kapatid for the sake na ma-refresh tayo sa ating mandate from the Lord. Especially sa theme na may hatid ang ating journal text for this November na immersion. Di po ba? Yan ang journal theme natin for the month of November, immersion. So, very related tong passage na to sa ating theme. In fact, dito galing yung theme ng ating journal text for the month of November. So, dito sa ating passage, sa English, pangunahan kong pagbasa, ang segment title nito, The Fellowship of the Believers. Verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, ang i-share ko sa inyo na topic ay pinamagatan ko po na living in the Spirit. I-revise ko po yung dati natin na topic na napagbulay-bulayan more or less 5 years ago. So, I see to it na ito po ang gamitin dahil naka-create po tayo dito ng acrostic topic. Okay, LITS. LITS. Past tense o past participle ng light. Kasi sa ating passage, mga kapatid, meron tayo diyang makikita na mga activities, ang mga unang mga believers, New Testament believers, na nagpapatunay na sila ay living by the Spirit, living in the Spirit. Bakit? Kasi sila ay, kita natin sa ating passage, unang-una, naging devoted sila saan? Sa mga katuruan ng mga apostol. Nila Paul, nila Peter. Ang ibig sabihin ng devoted ay faithful, dedicated, loyal, and true. Saan sila naging devoted na teaching? Hindi lang teaching ng mga apostol, kundi yung teaching ng mga apostol galing sa turo ng Panginoong Jesucristo, Old Testament scriptures, even so, higit sa lahat ng banal na espiritu na nagtuturo ng salita ng Diyos, nagbibigay ng unawa, Holy Spirit na nagbibigay ng understanding sa salita ng Panginoon. Teaching ng whole Bible and ng mga Bible people, men and women of God na ginamit ng Diyos para mahayag ang kanyang kalooban. Even so, mga events, accounts in the Bible, Old and New Testament, ay itinuturo, pinagbubulayan po nila, inaaral po nila, binabahagi po nila sa iba. So, ang pangalawa na activity ng mga unang mananampalataya in the New Testament time ay sila ay naging devoted sa fellowship. Ito yung pagsasama-sama
ng mga mananampalataya. At sila po ay may kasabikan palagi, hindi lang sumusunod sa kaloobang ito ng Panginoon, kundi meron silang pananabik at kaligayahan na magsama-sama. Devoted sila sa pagsasama-sama, especially sa kapwa nila mananampalataya. So, ang ibig sabihin ng fellowship, companionship, association, friendship, partnership with godly and God-fearing people. Yan. Tayo ba ay may ganyan po na desire na mas gusto natin, mas masaya tayo na ang kasama natin ay Kristiyano? So, awkward yung Kristiyano na mas gustong-gusto niyang kasama, unbeliever. Amen? Nakakita na po ako ng mga ganon. Tuwing linggo, nasa church, pero during the week, ang kausap, kasama, katsatsyatan, at pag nag-post, unbelievers talaga. Wala siyang close na Christian brothers o sisters in the church. Mas marami siyang kasama at gustong-gusto na ka-fellowship na unbeliever. No wonder, may mga along the way, naging problema siya sa kanyang buhay. So, staying longer and more frequent with the believers. Ang pangatlo po na activities nila, they devoted themselves to the breaking of bread. So, yung ginagawa natin, once a month, every first Sunday, yung ating Lord's Supper, Holy Communion, ibang-iba na compared sa breaking of bread nila. Sa kanila, during that time, ay literal na kainan, inuman, kagawad. Inuman ng red wine talaga, katas ng ubas, na purong-puro. Ayan. Common yun, yung may inumin na wine at may mga pagkain sila. Salo-salo, sama-sama. At yun ay nagsisimbolize sa sakripisyo ng Panginoon sa krus. 'Di ba? Yung bread ay nagsisimbolize ng katawan ng Panginoon at yung wine naman ay dugo ng ating Panginoon. That is in remembrance of the Lord Jesus Christ's sacrifice on the cross para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga makasalanan. That's what we call communion or thanksgiving and commitment with the Lord. Ang pang-apat po na kanilang naging activities kung saan devoted sila ay sa pananalangin. Ang sabi ng verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, yung pananalangin ay hindi lang nila sinusunod dahil utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, o gustong-gusto nilang gawin, kundi nararanasan ng mga mananampalataya na ang pananalangin ay nakakapagbigay ng hindi lang kalakasan, kundi makapangyarihang epekto sa buhay ng nananalangin, even so sa mga ipinapanalangin. Sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya sa buhay ng mga mananampalataya, ang pananalangin ay isang napakagandang habit. Di po ba? Na hindi lang nakakalapit ang mananampalataya sa banal na presensya ng Diyos, nakakakonekta, nakakapag-relate, kundi nagiging instrumento ang pananalangin para maging pagpapala ang nananalangin sa buhay ng iba. Pag nag-intercede ang Kristiyano, ang believer, ang righteous people of God, righteous man and woman of God, napaka-effective nun, may bisa, may kapangyarihan, at napaka-effective. Meaning, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin o intercession ng mga righteous man and woman of God. Sino ba yung mga tinutukoy dyan na righteous?
Meron bang perpektong Kristiyano? Meron bang hindi nagkakasala na Kristiyano? Of course, none. In the whole Bible, even those great men and women of God na ginamit ng Panginoon mightily, ay kagaya rin po natin. Taong-tao, may limitasyon, nagkakasala, narurumihan, nagkakamali. Di ba? Sila David, nagkasala. Si Solomon, si Abraham. Every men and women of God, ginamit ng Diyos mightily, ay kagaya rin natin. Tao lang, nakakakumit ng kasalanan dahil nga limitado at may weakness. Pero what makes people of God na maging righteous before God is yung after na may makumit na kasalanan, nakakapaglinis ng sarili sa pamamagitan ng confession, nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan, at nagbabalik loob sa Panginoon. And that makes people of God clean, holy, righteous before God from time to time. Aside from kapag ka may taong nanampalataya kay Lord, of course, nako-convert, nasisave, and that makes him righteous before God. Ang tingin na ng Diyos sa kanya, malinis, si pangalan ni Kristo, presensya ng Panginoon, nakikita ng Ama sa kanya, at nai-impute sa kanya yung katuwiran ni Kristo, siya ay nagiging kalugod-lud, katanggap-tanggap, at nagiging anak ng Diyos. Tagapagmana ng kaharian ng buhay ng walang hanggan ng ating Panginoon sa kanyang bosom. And that makes a man righteous before God. And most of all, their prayer, powerful and effective. Kaya, no wonder sila po ay devoted sa pananalangin because of the many advantages and privileges and benefits ng prayer sa kanilang buhay. Lalo na kapag sila ay merong mga pinagdadaanan. Look at Paul and Silas, na dahil sa pagsunod sa Panginoon, paglilingkod, nanganganib ang buhay, at may matinding pangangailangan, gaya ng kaligtasan, sagot ng Diyos sa kanilang panalangin, at lalo na masunod ang kalooban ng Diyos, even if meron silang pinagdadaanan na mabibigat na sitwasyon, gaya ng pag sila ay nakakulong, nagagawa pa rin nilang manalangin. Amen. Tayo ba nakakaranas ng ganito pagka meron tayong mga matitinding pinagdadaanan, problema, pangangailangan? Gaya ba ni Paul and Silas? Kaya natin manalangin kahit sa lugar na parang hindi convenient na pagprayan? Nasubukan nyo na ba na nagpray out loud sa harap ng maraming tao? Sa loob ng sasakyan, out loud, and nagpray ng kaaway natin, out loud, nandyan siya, at pinagpray natin, pinagpala, hindi natin pinagpray na tamaan ka sana na, Lord, patayin nyo na tong taong to, dahil lagi akong inuusig nito Pwede ba, kunin nyo na to? Sana lumubog, kainin ng lupa. Hindi naman ganun prayer, of course. Ang ating pinagpe-pray is pagpapala sa mga tao na kahit pa hindi mabuti ang ginagawa sa atin, nagagawa pa rin nating manalangin. Hindi lamang in silence or even if publicly na pananalangin. That's Paul and Silas na nasa kulungan, may mga gwardiya sibil, may mga co-prisoners, unbelieving, at lahat sila ay nakatanikala. Lahat sila ay hirap sa pagkilos. Kasi karamihan sa kanila may pakaw sa paa, o yung iba pa nga ay pati yung leeg nakakadena. But then, nagpapatuloy sila sa pananalangin. Pero prayer, sa Acts verse 12, 14, chapter 1, ito yung
matapos nilang sundin ang kalooban ng Diyos, paghayo-hayo, makaranas ng iba't ibang mga persecution, hindi nila nililimot na magtipon-tipon sa isang lugar, nakikita-kita, lalo na kapag sila ay nagmisyon, pagdating ng gabi, sila ay nagkakaroon ng parang midweek o overnight prayer meeting sa kanilang kalagitnaan. Ito yung panahon na tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo dahil utos ng Panginoon. Huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin yung bumaba sa inyo ang Holy Spirit. So, naganap po yun kung saan many wonders ay naganap sa kanilang buhay, nagawa nila because of the power of the Holy Spirit na tumahan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Tingnan nga natin ating katabi, mukha bang inaalihan ng banal na Espiritu ng Panginoon? Sige, parang masyado naman brutal yung ginagamit yung word, pastor eh. Inaalihan no? Sige, kinakasihan, puspos ng Holy Spirit. Yan. Mukha bang tinatahanan ng Holy Spirit. Yan. Of course, hindi naman obvious at times. Yun ay kadalasan na napapansin, nadidiscern, napapos ang isang tao ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang bunga, buhay. Are you with me? Amen. So mahirap sabihin puspos ng Espiritu ang isang tao na wala namang hunger sa Word of God. Amen. He or she may possibly a true believer or Christian, pero the Spirit na nasa kanya, the Spirit of God na nasa kanya ay parang nakatanikal at nakakadena. Amen. Nagigrib o kaya ay suppressed. Hindi makakilos. Bakit? Somehow because of compromise, because of habitual sin maybe, o kaya unconfessed na sin. Kaya hindi makamanifest ang Holy Spirit sa kanyang buhay. But to those who are righteous, committed, devoted, hindi lang sa Diyos kundi sa kanyang mga utos at kaloob, talagang masisense mo, makikita mo that they are filled with the Holy Spirit. Ang isa pa nila na naging activity sa verse 43 is that sila po ay filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Meron silang mga ginawa, gumawa sila ng mga himala, signs and wonders, miracles. At ang mga tao ay, sabi dyan, I believe, hindi lang sila namangha sa mga nagawa nila o ginawa ng Diyos through them, na mga signs and wonders, miracles, kundi sila din ay nagkaroon ng banal na takot sa Diyos. Because of God's work sa kanilang mga buhay, bunsod ng pagkasin ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, kasi sila po ay devoted sa salita ng Diyos, sa fellowship, sa prayer, at sa pagkukomunyon, pagsasalo-salo, pagsasaro, pag-aalaala sa sakripisyo ng Panginoon. So everyone was filled with awe. Pagkamangha, banal na takot sa Diyos. Kasi sa Tagalog Bible na nakasulat ay takot eh. Ang mga Kristiyano na ito ay nagkaroon ng takot. So I believe dalawang klase ang takot, di ba? Takot na mabulid sa impyerno, takot na mamatay, takot na may mangyaring di maganda. Pero I believe yung word na takot sa Tagalog Bible ay banal na takot sa Panginoon. Di po ba? Kung ilalagay natin ating sarili sa panahon na yon, na either, kumbaga, napansin natin na yung mga alagad ni Lord, mga Kristiyano, nakapagsalita ng ibang wika, nakapagpalahas ng demonyo, o kaya ay nakapagpagaling ng merong incurable na sakit, di ba? Nakakamangha yun. Wow! Imposible yun himala yun Or yung iba ay hindi lang namangha, kundi nagkaroon din ng banal na takot sa Diyos. Malalim na paghanga, pagkilala, at nakakita sa grabing kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya na ito.
na devoted sa maraming kalooban ng Diyos at may nagawa, may mga ginawa, makapag-perform ng mga many signs and wonders dahil puspos sila ng Espiritu Santo. Number 6, all the believers were together and had everything in common. Ito pa ang kanilang ginawa. Lagi silang nagsasama-sama at kung ano ang meron yung isa, naibabahagi sa iba. Sa Tagalog, ang ginamit ay yung property daw ng isang kapatid ay parang property ng lahat na ibinebenta pa nga, yun ang sabi, di ba? At ibinabahagi. So, they had everything in common. Kung ano ang meron ng isa, ay na-enjoy ng bawat isa. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So, ito ang patunay na they had everything in common. Kumbaga, merong pantay-pantay na hindi lang pagtitinginan, kundi pagtutulungan o naibibigay o natatanggap ang bawat isa. They had everything in common. At ang patunay is that sa mga property nila o mga kayamanan nila, kapag merong nangangailangan, dinidispose, tapos itinutulong. Naalala ko yung kasabihan na, yung pera mo ay akin at yung akin ay sa'yo rin. Sa iba kasi, akin pa rin di ba? Ito, iba. Oo, yung sa kanya ay sa iba at yung sa iba sa kanya din, di ba? Yun yung they had everything in common at eto, ibinibigay, tinutulong nila ang kanilang kakayanan to the point magbenta ng property para maitulong sa mga nangangailangan na mananampalataya. They sold property and possession at binibigay sa mga nangangailangan. Pangwalo, na activity nila, patunay na sila ay puspos ng Espiritu Santo. Every day, they continued to meet together in the temple courts. Lahat ng pag Sunday, nag-church, magsabi ng Amen. Ayan. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ito isang activity, gawain ng mga New Testament believers. Patunay na sila ay puspos ng Espiritu Santo. They treat Sabbath day, Lord's Day, Sunday. Ano ba sa kanilang Sunday? Sa atin di ba? Sa kanila Sabado ba o Lunes? Yung Sunday natin. Whatever, basta ikapito para sa Panginoon. At nagkikita-kita sila, nagsasama-sama sa templo. Sa ating panahon, sa church venue, kung saan naroon, nagtitipon ang mga mananampalataya. At ginagawa nila yung pagpipira-piraso ng pagsasalo-salo. Sa ating panahon ay Holy Communion o kaya ay pot bless dahil may okasyon o kaya ay may Thanksgiving tayo sa Lord and we offer food, something na pwede mapagsalo-saluhan. And sama-samang nagsasalo-salo kumakain ng may kagalakan sa puso. Ang pangsyam na activity nila, proving that they are living in the Spirit, they praise God, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who are being saved. Parang ito na yung resulta ng pagiging devoted nila saan? Sa salita ng Diyos, sa prayer, sa fellowship, sa breaking of bread. At resulta rin ng kanilang devotedness sa kalooban ng Diyos, yung kakayanan nilang hindi lang mapuspos ng Espiritu Santo, kundi makagawa ng mga signs and wonders, as well as ito po, magpuri, patuloy na magpuri, nagpupuri sila sa Diyos, nakikita ng mga tao, pamilya nila, ng community, ng kanilang mga nire-reach out, dinidisciple,
inaakay sa Panginoon, ang kanilang pagpupuri sa Diyos. Kaya maraming tao ang sa kanila ay humahanga at nagre-respeto at nag-a-acknowledge ang kanilang pananampalataya sa Diyos na totoo, sa Diyos na buhay, na napapatunayan nila na tunay sa kanilang mga buhay. At ang resulta ng kanilang devotedness, pagpupuri sa Diyos, pagpipray, pagmiminister sa mga tao, sa pamamagitan ng pagpapagaling, pagtulong, ito po, lumalago po sila, dumami po sila. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kung aakyat kayo ng basa sa kanila po mga paghahit, pagbimisyon, mga kapatid, yung sinabi doon sa mga preceding verses ng ating teksto, siguro sa 41 or verse 40, 3,000 yung latest na save, na dagdag sa kanilang bilang. 3,000, 5,000, ganun po kung may manampalataya at maligtas sa pamagitan po ng ministeryo ng mga lingkod ng ating Panginoon, mga New Testament people of God, mga apostles, disciples ng ating Panginoon. So, I propose mga kapatid na dito sa topic na to na in acrostic ay ginawa nating LITS, di ba? Past tense and past participle ng light. So, makikita natin mga kapatid na may liwanag na hatid mga kapatid ang passage na to, ang mga activities na ginawa ng mga unang mananampalataya, ang kakayanan at kalakasan at buhay na binigay ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagkakakilala sa Panginoon, dahil sa presensya ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, patunay na sila po ay tunay na mga mananampalataya. So, I am proposing a light in our midst tonight, once again, na magawa natin ito mga kapatid. Bilang example, ang mga New Testament believers na nakita po natin na may mga activities, may mga naging devotedness, naging faithfulness sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, just as this one. Let's not just make converts but disciples as well. Bakit ko po ito naisip? Bakit ko po ito nasabi? Dahil sila po mga kapatid ay sa kanilang devotedness sa Diyos, isa sa mga nagagawa nila ay humayo, magbahagi ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga kaluluwa, may mga tao pong makonvert sa tunay na Diyos, pananampalataya sa tunay na Diyos. Most of all, maging alagad ng Panginoon. Of course, napaka-importante na may mga taong makakilala sa Diyos, pero kaakibat ng Great Commission ng Panginoon is not just to win soul, but to disciple people. Kasi ang sabi doon sa Great Commission, di ba, sa Matthew 28:18 or 19 to 20, go and make disciples of all nations, linaw na agad. Pero paano magiging disciple ang isang convert? Paano yun nagsisimula? Of course, sa evangelism muna. Di ba? Gospel sharing, witnessing, di ba? Missionin sila, kausapin sila, sharean sila ng gospel. Doon nagsisimula ang isang mahaba-habang proseso para yung newly convert, yung nanampalataya kay Lord, yung na-born again, naging Christian, naging believer, ay maging disciple. So magkaiba po yung convert sa disciple. Yung iba yung sumampalataya sa nagiging alagad ng Panginoon. Ang convert, naging anak ng Diyos because of faith in the Lord Jesus Christ. Pero yung disciple ay hindi lang na-convert kasi nanampalataya, kundi siya ay lumalago, siya ay nagiging doer ng salita ng Diyos, siya ay nagiging servant ng kataas-taasang Diyos, siya ay naglilingkod na sa Diyos, gumagawa ng mabuti sa kapwa bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, and that give God glory, worthy na masunod sa kanilang mga buhay. So, ito po ay maturity for God's people na hindi lamang makakilala, kundi somehow pagdating ng panahon,
ay may maging kalakasan, kakayanan na magpalago ng pananampalataya ng iba. Mag-akay ng mga convert believer ng Panginoon saan sa mas mataas-taas na level ng maturity, hindi lamang pagkakakilala sa Diyos, kundi consistent at malawakan, malaliman na pagtalima, pagsunod, paglilingkod sa Diyos, sa Kanyang buhay. Of course, ang pagiging alagad, it takes time talaga. It takes sacrifices din. It takes patience on the part of the believer, the convert, para siya ay mag-mature, maging tapat na alagad ng Panginoon. A lot of people gustong makapaglingkod kay Lord, pero of course dahil kulang yung kaalaman sa kalooban ng Diyos, yung discipline sa buhay, kaya medyo hindi lang mabagal ang growth, kundi yung iba nga walang growth talaga. Puro simula, walang natatapos, at meron pong may mga hindi lang natitigil na gawain siya, kundi nasisira pa nga at nawawasak, nawawalan ng kabuluhan, nasasayang. Hindi lang na panahon, kundi mga effort, resources, sinimulan, pinaghirapan, ipinanalangin, pero hindi nagmamaterialize. So, let's not just convert, but disciples as well. So, our church, mga kapatid, medyo in the area of makaproduce ng mga new converts, medyo po tayo diyan. Opo, ang history ng ating church is hindi naman tumitigil sa soul winning, evangelism. Pero I really believe na just like any churches, meron pa rin talagang pwedeng gawin pa. May dapat pang maidagdag, may dapat pang gawin, may dapat pang i-apply. Meron pa tayo mga dapat na talagang pagsumakitan. O man din ay bilang na dapat na mag-increase. Amen? Sabi nga ng scripture, di ba? The harvest is plentiful, but the workers are few. Amen? Kaya, I believe so, yung kalooban ng Diyos na meron pong makonvert, makakilala, sa pamagitan po, hindi ng anghel, hindi ng gobyerno, hindi ng mga unbelievers, hindi ng worldly system, kundi ng Panginoon, salita ng Diyos, ay isang malaking trabaho na. At nangangailangan talaga ng hindi lamang po passion for soul to the lives and ministry of God's people, God's church, kundi even so, resources. Di po ba? Kasi parang sasakyan na pag walang gasolina, hindi naman tatakbo. Amen po ba? So, we need really manpower, mga kapatiran, workers, harvesters, as well as finances, material things. Dahil di ba, nagpapamigay tayo ng mga libreng babasahin, and ang ganda-ganda pa nga kung mapakain natin yung mga tao na yan, di po ba? Ang ganda nung pagka meron tayong kinausap at siniran, tapos kita natin, kumakalaman sikmura, maabutan natin ang isang cupcake, o kaya mapakain natin sa tabi, kaya madulutan natin kung anong meron tayo. So, that's how God's people, God's church, able to make converts. Talagang isang malaki ng trabaho, mabigat na trabaho. Hindi para sa novice, sa mga baguhan, sa mahihina, sa mga hindi committed and devoted sa Panginoon, kundi sa mga anak ng Diyos na talagang may desire na magawa, masunod ang kalooban ng Panginoon. Nang may kalakasan, may kakayanan bilang mga alagad o disciple ng Panginoon. At maging makapag-disciple din ng magiging kagaya niya, time comes. Kaya nga sa atin pong simbahan, gusto natin kapag meron tayong naging bisita, ayan, ginagawa ng ating assimilation head na lagyan ng
assimilator o counselor, yung ating mga first-timers. And gusto pa natin na palaguin yan, mga kapatid. Hindi lamang pagka mayroong dinala si Lord sa ating simbahan. 2 Sundays ago, 14 na first-timer ang nandito. Isa kay Kagawad, 13 kay Bibid na bisita. Tapos na Sunday, may 2 tayong first-timer na teens. Ayun, so it's so important na talagang meron tayong hindi lang sistema, kundi passion talaga for soul. Na kahit hindi tayo itap, lalapitan mo siya at gagawin mo o isi-share mo kung ano yung nalalaman mo na makapagpapalakas. Hindi lang makapagliligtas sa kanyang kaluluwa, kundi makapagpapalakas sa kanyang pananampalataya as well, para siya ay maging alagad ng ating Panginoon. So, sana wag tayong tumigil sa contentment na nakakilala na ako, may ministry ako, that's it. Pero sa totoo lang, meron pa tayong malaking trabaho, malaking gawain na kayang gawin sa biyaya at kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating mga buhay. And that is to produce converts and disciples as well. Ito po ay hindi trabaho ng mga learned lang. Ang mag-evangelize, mag-win ng soul, most of all, mag-disciple. Parang wala makapag-amen sa atin doon. Diba? Lahat tayo, mga kapatid na mananampalataya, ay may kakayanan po na makawin ng soul by the Word of God. Remember, hindi naman tayo magsisave eh. Di po ba? Si Lord ang nagliligtas. Our part is just to share the powerful Word of God. Kasi kung elect yung masisira natin, tatanggapin niya yon para siyang lupa na fertile, na pag nahasikan ng binhi, for sure, sisibol po yon. So a lot of people around us, hindi lang natin alam kung sino yung elect dyan. Kaya nga, we need to sow the seed. Pero kung nasa four corner lang tayo ng ating church, at kontento na tayo sa kung ano yung ginagawa natin, nakagawian natin, at hindi talaga tayo intentionally magi-immerse sa harvest field ng Panginoon, sa buhay ng mga tao, sa presensya ng mga tao, nangangailangan ng kaligtasan, makapakinig sa salita ng Diyos, mahirap po makawin talaga ng soul. If we will not try to passionately, intentionally, na kausapin yung tao, sharean siya, i-invite siya, i-encourage siya, alagaan siya, kumustahin siya, i-disciple siya, mahirap po makaproduce ng converts and disciples as well. Of course, in our attempts, mga kapatid, to win souls, even so, mag-disciple, of course, pwedeng maka-experience tayo ng failures, o kaya ay mistake, o kaya ay hindi tayo mag-succeed. Pero sabi nga, di ba, try and try until you hindi die. Try and try until we succeed. I for one, nung bago-bago ako sa Panginoon, at nung tumagal na rin, talagang very limited yung success, most of the time, walang tangible result. And pinag-iisipan ko na tumigil na sa pagba-Bible study, paghayo, pagmi-mission, pag-share, pag-i-invite, kasi wala namang nagpapatuloy, wala namang nangyayari, walang convert, walang lumalago, walang nadi-disciple. Pero, you know what? Kanina may pinayuhan ako kapag ka-confused ka, hindi mo alam ang gagawin mo, doon ka mag-rely sa prayer, lagi ka mag-pray, at manangang ka, mag-focus ka, ang sundin mo, salita ng Diyos. Prayer and Word of God. So, yan po ang ginawa natin. Sa mga panahong parang unsuccessful tayo, walang bunga, walang accomplishment, walang ma-convert, walang ma-disciple, prayer and knowledge of the Word of God o pagsunod sa kalooban ng Diyos. You know what?
nagsalita naman ng Panginoon. Basta naman hinanap natin ang kanyang kalooban o anong dapat natin gawin na kalooban niya, the Lord will impress on you, the Lord will guide you, the Lord will use His Word, His Spirit para malaman natin kung anong dapat natin gawin. Ayun. So, sa mga ganong sitwasyon, tuloy lang. Ika nga ng mga Bisaya, padayon lang, di ba? Huwag kang titigil. Bakit? Kalooban ng Diyos yun eh. Kay may bunga, kay wala. Kay may tumatalima o wala. Kung may nagre-respond man o wala sa ating pag-iimbita, pag-i-encourage, just do it. Ang mahalaga, we've done our part. Amen? We've done our part. Just like pag umahayo tayo, di ba? Once a month. Di ba? Sa dami ng kinausap natin, inabutan. Sinyeran, talagang tanggap na tanggap pa nga siya. Kinig na kinig sa atin eh. At oo nang oo nung iniimbitan natin. Pero kara-kara maya-maya, wala naman din. Amen? Okay lang yon. Ang mahalaga, oo, of course, nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot. Lalo na kung someone dear to us, yung ating ini-encourage, wini-win, o dinidisciple, gustong mapabuti sa Panginoon. Pero sana lagi nating maalala na behind that permissive will of God, sa buhay nila, sa buhay natin, still God is in control, may mas magandang plano ang Diyos, at we still need to continue doing God's will. Happen what may, whatever happens. Amen? May resulta man o wala, we must continue doing God's will. Making converts and making disciples as well. So meron na ba tayo na-imbita? At kung may na-imbita ba tayo na meron ba tayong contribution sa kanyang paglago? Sa kanyang mga pangangailang spiritual pa na pwede nating ma-impart sa kanya? O kaya maging instrumento tayo para siya ay lumago, patuloy makatanggap ng mga katuruan, mga sistema, mga wisdom na kailangan niya from the Word of God, from us, o from other people para siya ay tumatag, lumago sa pananampalataya, maging tunay na alagad o tapat na alagad ng ating Panginoon. Number 2, I propose, let's regularly meet, care, win souls, search the Scriptures, and multiply. Lahat ng ito, makikita natin sa ating passage, Acts 2:42-47. Nagkikita-kita sila palagi, nagmamalasakitan, nagso-soul winning, nag-evangelism sila, nag-share sila ng gospel, nag-aakay ng kaluluwa, nagbubulay, regularly, daily, consistently, religiously ng scriptures. At sila ay nagbubunga pa nga. Regularly, let's meet. Can you commit? Are we committed na pag Wednesday, magkikita-kita tayo? Pag Sunday, magkikita-kita tayo? And we encourage other also na maging kagaya natin. That's discipleship, di po ba? Na ang iba ma-encourage natin maging kagaya natin. Di ba? Tayo yung maging encouragement nila, modelo nila, gayahin tayo. Di po ba? Na magkita-kita, mag-fellowship, magmalasakitan, magsama-samang mag-win ng souls, at magbubulay, mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lamang sa church, kundi sa ating ding ating mga private moments, sa ating tahanan o saan man tayo, every day, we need to study the Word of God, read the Scripture, kasi pagkain ng ating kaluluwa yan. And sa paulit-ulit natin pagbabasa ng salita ng Diyos, kahit nabasa mo na ng buo ang Bible, hindi tayo mawawalan talaga ng learning, ng insights, ng illumination from the Word of God. Remember, inexhaustible ang salita ng ating Panginoon. Not just miraculous, not just powerful, but inexhaustible. Isang talata, nakakita ka ng spiritual gems ngayon, 2-3, pero pag binasa mo uli sa susunod, meron na namang isi-share sa iyo ang Panginoon ng mga spiritual truth on that verse, on that passage na hindi mo pa nakita o sa mahabang panahon hindi mo nakita. Kasi ang magtuturo sa iyo ay ang Diyos, Espiritu Santo.
na mayroong napakalawak at napakalalim na kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon. So, we just need to be not just hungry, uhaw, o gutom sa salita ng Diyos, kundi talagang mayroong pagpapahalaga sa power at sa pangangailangan natin sa salita ng ating Panginoon. Wala pong lumago, naging dakila na lingkod ng Diyos. In Bible times, kahit sa ating kapanahon, in the past, in this present time, na hindi po naging established sa Scripture. Ito po yung pinaka-importante na pangangailangan ng mananampalataya, ang kalakasan, karunungan, katatagan, katagumpayan na hatid ng salita ng Diyos na binabasa, hindi lamang minememorize, sinasa puso, kundi ipinapamuhay. Sinusunod as well. At ang resulta sa kanilang buhay, multiplication, di po ba? Because they are devoted to a lot of things. Mga kalooban ng ating Panginoon. So ang multiplication naman, ang bunga naman, di ba, hindi lang naman yung soul to win. Amen? Maraming klaseng bunga na pwedeng ibigay ang Diyos sa mga lingkod niya na sa Kanya ay devoted o devoted sa Kanya mga kalooban. Sa area ng relationship, di ba, na mare-restore because of us, yan po ay bunga. Mga habitual sin o old sin o kaya ay mga hindi maisuko na mga hindi kalooban ng Diyos ay mapagtagumpayan, maisuko. That's breakthrough. Bunga po yun. Amen? Yung mabigyan natin ng matamang pangangalaga o disiplina yung ating mga katawan dahil templo ng Diyos ito, bunga po yun ng atin pong pagkakilala, pagsunod, pagtalima sa kalooban ng ating Panginoon. And a lot more. The last but not the least, I propose, walk and live by the Spirit. I do believe, mga kapatid, na lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay may Holy Spirit. Tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. And ang presensya, promptings, revelation, will of God sa pamagitan ng Holy Spirit ay so possible. Ang Holy Spirit ay napaka-importante na hindi lamang po natin piniplease, kundi ina-adore, sinasamba, kinikilala. Hindi natin siya pinipighati. Napipighati ang Holy Spirit na nasa atin, Spirit who is God, na nasa ating mga puso't buhay because nanampalataya tayo sa Panginoon. Napipighati siya kapag tayo po ay nakakumit ng sin. Most of all, pagka may kasalanan na hindi po natin maisuko. Siya po ay napipighati. Nagigrieve. And resulta ay hindi po siya malayang makakilos sa ating buhay. Kaya we really need to really be discerning every day na hindi lang nagkukumpisal talaga, kundi passionate tayo na tumalikod sa ating mga nagagawang kasalanan. Kahit pa, just like lahat naman tayo, di ba, nagkakamali sa salita, sa isip, sa desisyon, sa actions natin from time to time. Pero when we confess, di ba, yun ang sabi ng 1 John 1:9, di po ba? If we confess our sin, God is faithful to what? To forgive us, and not just forgive us, but cleanse us from all unrighteousness. And that's the time na tayo po ay in the Spirit. Di po ba? Kung palagi tayong nagko-confess, nagre-repent, talagang nag-i-strive, matalikuran yung nagawa nating kasalanan, that's the time na tayo po ay nagiging nasa Espiritu, namumuhay, lumalakad, saan? Sa Espiritu. Ayan ang mga panahon na tayo po ay talagang ang tingin ng Diyos, banal, malinis, walang kapintasan.
if we walk and live by the Spirit. Yan po ang nakita natin na buhay ng mga mananampalataya in our passage. Devoted sa maraming kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, promptings ng Holy Spirit sa kanila, to pray, to read the Scripture, to minister to people, to do God's will, na magtipon-tipon sila. Yan po ay manifestation ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Patunay na sila po ay living in the Spirit. And that is liwanag sa buhay. Amen? Light sa ating mga buhay when we have the Spirit, most of all, if we live in the Spirit. Can we say amen? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Manalangin po tayo.